Yo! Fact boys, fact girls, anong lagay? Ilang beses mo na sigurong naninig to. Please switch your mobile phones to airplane mode. Tapos switch mo lang, okay na yun. Pero teka lang, ano pa talaga ang silbi ng airplane mode? May babagsak ba talaga na eroplano kapag hindi ka nag-on nito? O parang lumang patakaran lang na hindi na na-update? Diretso tayo. Kapag naka-airplane mode ang phone mo, pinapatay niya ang cellular connection. Ibig sabihin hindi siya tatawag, magte-text o gagamit ng mobile data. Kadalasan pati wifi at bluetooth naka-off din, pero pwede mo silang i-on ulit manually kung kailangan. So ang pinaka-point talaga, tumitigil ang phone mo sa pakikipag-usap sa mga cell tower. Ngayon, bakit importante yan sa eroplano? Noong late 1990s at early 2000s, nagsimulang dumami ang may dalang cellphone sa flights. Ang concern ng mga aviation authorities sa Europe, paano kung sabay-sabay maglabas ng radio frequency signals ang daan-daang phone sa loob ng aircraft? Tandaan, ang eroplano ay punong-puno ng avionics. Ito yung navigation at communication systems na ginagamit ng piloto. Pero hindi naman ibig sabihin na isang text mo lang ibabagsak ng eroplano, hehe. Sa totoo lang, walang documented case na napatunayang may nag-crash dahil lang sa cellphone. Pero sa aviation, hindi uso ang bahala na. Kahit maliit na posibilidad ng interference, inaaksyonan nila agad. May mga ulat noon ng interference noise, parang buzzing o static na naririnig sa cockpit headsets na posibleng konektado sa active mobile phones. Hindi siya catastrophic pero istorbo siya, lalo na sa take-off at landing na pinaka-critical na parte ng flight. Isa pa, isipin mo to, kapag nasa 30,000 feet ka, ang phone mo desperadong maghahanap ng signal yan. Ang bilis ng eroplano, umaabot ng 800 kilometers per hour. Ibig sabihin, mabilis kang lumalayo sa bawat cell tower sa lupa. So ang phone mo, lipat ng koneksyon. Mas lumalakas ang transmit power niya para lang makakapit sa signal. Ngayon, i-multiply mo yan sa 150 o 200 pasahero. Parang sabay-sabay silang sumisigaw pababa sa lupa. Hoy, may tower ba dyan? Medyo magulo yun, di ba? At oo, may epekto rin yan sa cellular network sa ibaba. Ang mga cell tower kasi, dinisenyo yan para sa mga taong nasa lupa at gumagalaw ng normal na bilis. Kapag may device na nasa mataas na altitude at mabilis gumalaw, pwede siyang sabay-sabay ma-detect ng maraming towers. Hindi ito seryosong disaster sa network, pero hindi rin ito ideal. Ngayon, baka sabihin mo, bakit may wifi na sa ibang eroplano? Good question. Ang in-flight wifi, hindi ito galing sa personal mong cellular signal. Ito yung sariling system ng eroplano. Karaniwan, satellite connection o dedicated air-to-ground network. Iisa ang kumokonekta palabas, hindi bawat pasahero may kanya-kanyang signal palabas ng aircraft. Gets ba? Kaya mas kontrolado siya at tested na hindi makakaapekto sa flight systems. Kaya pinapa-airplane mode ka muna. Tapos saka ka na lang papayagang mag-wifi. Noong 2013, nag-update ang Federal Aviation Administration. Pwede nang gumamit ng portable electronic devices tulad ng phones at tablets sa buong flight, basta naka-airplane mode. Ibig sabihin, kinilala nila na mababa ang risk ng mga phone signals sa modern aircraft na heavily shielded at hiwalay ang critical systems. Pero hindi pa rin nila inalis ang rule sa cellular transmission. Safety margin pa rin. At alam mo ba, may ilang airlines sa Europe na nag-e-experiment na ng onboard 5G small cells. Basically, may mini cell tower sa loob ng eroplano. Tapos siya ang kumukontrol ng signal ng mga pasahero. Pero highly regulated ito at hindi pa siya standard sa buong mundo. Ngayon, labas tayo sa eroplano. May silbi ba ang airplane mode sa araw-araw? Meron! Napansin mo bang mas tumatagal ang battery kapag naka-airplane mode? Dahil yan sa hindi na siya naghahanap ng signal. Kapag mahina ang reception, kunwari nasa probinsya ka o nasa basement, todo effort ang phone mo para lang makasagap ng network. Mas malakas ang kain sa battery. Sa airplane mode, tahimik lang siya, parang si Mark. Kaya ginagamit din ito ng iba kapag gustong magtipid ng battery o mag-focus muna, walang istorbo. Isa pang praktikal na gamit ay ang signal reset. Yung tipong biglang wala kang data kahit may bars naman. Ang ginagawa ng marami, on ang airplane mode, hintay ng ilang segundo, tapos off ulit. Parang quick refresh ng connection mo sa network. Simple, pero madalas effective. So kung babalikan natin ang tanong, para saan nga ba ang airplane mode? Hindi ito dahil may sikreto o dahil may tinatago ang airlines. Ito ay produkto ng maingat na regulasyon sa aviation, kung saan kahit maliit na risk, siniseryoso. At habang mas nagiging advanced ang teknolohiya, nananatili pa rin ang simpleng hakbang na iyon, isang pindot bago lumipad.
Sa dulo, yung maliit na icon na eroplano sa screen mo, hindi lang siya design feature. Isa siyang paalala na kapag nasa himpapawid ka, may mga sistemang kailangang manatiling malinaw ang komunikasyon. At minsan, ang pinakamadaling paraan para tumulong ay ang pansamantalang pag-disconnect. Comment mo nga sa baba kung ginagamit mo ang airplane mode para umiwas muna sa chats at tawag. Ako po si Maya at ito po ang Factio Daily. Pambihirang kaalaman araw-araw. Matuwa mga sikretong nakatago sa mga kwentong pambihira. Sumubaybay, subscribe Factio Daily. Facts, science, and history. Factio Daily. Legends, what ifs, and mystery. Factio Daily. Bawat araw bagong discovery.